Tol, ayan for today's vlog. Syempre, Halloween episode po ito ng Just Louie Ace dito sa bahay ni Lola, na kung saan is nakakaramdam ako ng mga kababalaghan at nakaranas ng hindi inaasahang mga bagay na akala natin is hindi totoo. Anyway, ako kasi hindi ko po kasi alam kung talagang meron akong third eye dahil simula pa nung bata ako, nakakaranas po ako ng mga something na hindi ko na alam kung ano ba talaga yung mga iyon. Pero hindi ko po alam talaga kung ano ba talaga ang meron ako. Okay, sa vlog namin ito, sa video kong ito, may papakita ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga karanasan ko dito sa bahay ni Lola. At syempre, bilang isang tao, natural lang na may mga kasama rin naman tayo, no? Pero syempre, ang Panginoon pa rin ang siyang mangunguna sa ating buhay. Yan ang lagi nating tatandaan. Kaya kung meron man tayong mga nararamdaman or na-experience na mga ibang bagay, syempre, huwag nating kakalimutan na tawagin ang Panginoong Jesus. Isa sa karanasan ko dito sa kusina habang nagmamap ako nung umagang yon, meron akong isang nakita na yapak, isang napakalaking yapak ng lalaki. Sabi kong ganun, hindi akin ito kako, dahil nga nakapaayun ako kako nakachinelas, hindi naman ako nagyayapak sa bahay ni Lola habang nagmamap ako. So sabi ko, kunin ko yung cellphone ko kasi nga gusto ko sana siyang picturean para maipost nga sa Facebook, pero nawala na agad siya. Kaya sabi kong ganun, sayang hindi ko na picturean yung napakalaking yapak ng lalaki na yun. At dito naman sa kwarto ni Lola, marami rin ako nakikita dito, pero isa yung pinaka naaalala ko na yung lalaki is ganyan, nakadungaw siyang ganyan. So 2 beses ko siya nakita at siya ay nakasandong puti. Pero nung titignan ko na siya sa labas, sabi kong ganun, baka kako meron lalaki dahil nga nakita ko siya nung gabi. Pero wala naman na siya, wala namang tao talaga sa labas. Ito yung na yan, bintana na yan, ayan, diyan siya, nasa labas siya yung lalaking nakasandong puti, pero totoo lang hindi ko nakikita yung pinakamuka niya. At habang nagpipilm ako, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sa bintana lang talaga nag-blurred. Ayan, kung makikita nyo, diba? Sa kwarto ni Lola, malimit talaga ako mag-vlog dito kasi dito ko talaga favorite. Pero sa tuwing isasarado ko yung pinto at gabi kasi ako nagbablog mga 9 o'clock ganyan. Pero pag upo ko pa lang sa kama ni Lola, ewan ko bakit parang dumodoble na yung ulo ko. Tapos, yung mga balahibo ko talaga nagtataasan. Kaya binabadali ko talaga makatapos. At dito naman sa labas, sa veranda, nung time nandito yung kaibigan ko si Melay, na ngayon nasa Hong Kong na. Gabi kasi yun Meron ako nakita na dito mismo sa halaman na ito, ewan ko, puti siyang babae, para siyang diwata. Itinaas niya yung kamay niya. Ngayon, sinabi ko nga doon kay Melay na sabi ko meron ako nakita. So talagang natakot naman talaga kami, pumasok na kami sa loob. At dito naman sa kusina, meron din ako nakita rito na habang nandiyan ako mismo sa platera ni Lola, meron ako nakita sa may salamin na nasa likod ko yung isang lalaki na medyo mataas lang sa akin. Tapos, pero naka-t-shirt siya, hindi naman siya nakasando kagaya ng nasa kwarto ni Lola na nakita ko. Yan yung akin nakita diyan. At dito naman sa aking kwarto, meron time na nakaramdam talaga ako na simula sa paa, gumagapang talaga siya paakyat hanggang sa katawan ko. Pero sabi ko na lang, nagdadasal ako dahil nga sanay na rin naman ako. Isa sa mga bagay na hindi ko talaga makakalimutan, na hindi ko talaga inaasahan. Okay, noong October 19, Thursday yan, kasi ako ng buhok ko, nag-ayos-ayos kasi gusto ko makita kung ano ba yung magiging ayos ko sa event ng aming grupo dito sa Cyprus. Ang nangyari kasi is, nilaro-laro ko kasi yung cellphone ko, kumbaga yung picture ko na yon. Nilalakihan ko, dino-zoom ko yon kasi ang likod ko nun is kwarto ni Lola at saka yung platera doon. Ang sabi ko, baka kako, hindi naman, ewan ko ba bakit naisip ko na i-zoom-zoom, ganyan, sabi kong ganun, baka mayroon akong something na makita kagaya ng mga ibang mga picture na meron silang mga nakikita. Sobra kong kinilabutan nung meron akong nakitang isang anyo ng bata. Ayan. So, dati pa naman
is meron po kasing karanasan, no, na palagi po kung meron nakakasamang bata, meron ako sa panaginip ko, nakikita ko yung bata na yon. Pero itong bata na ito is hindi ko po talaga alam kung bakit siya napunta doon sa picture ko na yon. At kung makikita nyo, ito ipapakita ko po sa inyo. Ito yung picture ko noong October 19 at 11 PM ng gabi. So, sabi ko kasing ganun, mag-aura-aurahan ako, tapos ipopost ko sa Facebook. Pero, pumasok ako sa loob ng kwarto ko. Napakalikot din kasi minsan ng pag-iisip ko dahil alam ko na marami rin naman ang mga nangyayari na meron nga sa likod nila, meron something. So, ako, zinum-zoom ko naman yung picture ko na ito. Pero, hindi ko talaga akalain na kinilabutan talaga ako ng sobra dahil nga meron akong nakitang imahe ng isang bata, which is nung dati-rati pa naman, which is kung tutuusin, wala naman talagang kahit na ano na nakalagay dyan. Kaya talagang kinilabutan ako at sinabi ko rin kay Ace nung gabi na yon. Pero anyway, dadasal na lang tayo kung ano ba talaga ang kailangan nila dito sa mundo.